Hello po, Ate Abby. Ako nga po pala si Rowena. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang horror experience ko na nangyari sa lugar ng Quezon City. Unang beses ko lang po kasi makakita ng ganun. Grabe po talaga ang naramdaman ko sa gabing iyon. Buti na lang po at dumating ang boyfriend ko kasi kung hindi, siguro nahimatay na po ako sa sobrang takot. Bagong salta po ako noon sa Manila kasama ang boyfriend ko. At dahil hindi pa namin kabisado ang pasikot-sikot doon, ay napilitan kami makitira muna sa bahay ng kaibigan ng boyfriend ko. Pero hindi rin kami nagtagal sa bahay na yon dahil minabuti namin ng boyfriend ko ang makahanap agad ng malilipatan. Nahihiya kasi kami sa kaibigan ng boyfriend ko. Hanggang sa nakahanap kami ng pwedeng malipatan. Studio type lang ito pero may sariling banyo at lababo na. May sariling kwarto rin ang bahay na kasya sa 4 na tao. Maganda naman ang nahanap namin. Kaya lang maraming punong kahoy sa may paligid nito. Tahimik rin masyado ang lugar dahil nasa loob ito ng subdivision. Sa una, ayoko talaga sa bahay na iyon dahil parang may kakaiba akong nararamdaman. Unang pasok ko pa lang doon ay nagtayuan agad ang balahibo ko. Pero dahil sa gusto na namin makalipat, kinuha na lang namin ito. Alas 8 na ng gabi nang makarating kami sa bahay paupahan. Swerte raw kasi ang maglipat kapag gabi. Sinubukan lang din namin. Wala namang mawawala kung susunod kami. Sa gabing iyon ay kumain lang kami ng boyfriend ko. Tapos natulog rin kami agad dahil may pasok pa kami sa trabaho kinabukasan. Habang nakahiga kami ng boyfriend ko sa loob ng kwarto, ay hindi ako mapakali. Pakiramdam ko kasi noon ay parang may nakatitig sa akin. Palinga-linga ako sa paligid pero wala naman akong makita. Hanggang sa pinilit kong makatulog na lang at nagtakip ako ng kumot sa mukha. Kinaumagahan ay sabay kaming gumising ng boyfriend ko. Para akong may hangover sa oras na yon dahil hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko alam kung namamahay ba ako o dahil sa pakiramdam na may nakatitig sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa monoblock at nagsiselfone, ay may nararamdaman na akong kakaiba. Gusto ko sanang lumabas na lang ng bahay para doon hintayin ang boyfriend ko. Pero mas natatakot ako kapag madilim. Kaya naman minabuti ko sa loob na lang ng bahay maghintay. Total, ilang oras na lang din naman at darating na ang boyfriend ko galing ng trabaho. Sinarado ko na lang din ang pintuan at bintana para maibsan ang takot ko. Ilang saglit pa'y bigla akong nagulat nang makita sa loob ng bahay namin ang isang babaeng nakaitim. Nakatayo ito sa pintuan ng kwarto at titig na titig sa akin. Hindi ko maaninag ang buong ng mukha dahil halos matakpan ito ng makapal at buwaghan ng buhok. Nanginginig ako sa takot at di ko alam kung anong gagawin sa mga oras na iyon. Kaya naman pinikit ko na lang ang aking mga mata para hindi ko siya makita. Pero sa tuwing sisilipin ko ito ulit, ay naroon pa rin siya sa pintuan ng kwarto. Nakakatakot sobra kung paano niya ako titigan. Mas doble ang naramdaman kong takot nang makita ang babaeng nakaitim na unti-unting lumalapit sa akin.
Nanghina ko sobra at pakiramdam ko parang may himatay na ako ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at biglang dumating ang boyfriend ko. Sunod-sunod na katok ang naririnig ko galing sa labas dahil hindi siya makapasok ng bahay. Di rin ako makatayo para mapagbuksan siya dahil nangihina na rin ako sa mga oras na iyon. Napalingon naman ako sa pinto ng bahay nang may marinig akong lumagapak. Tinadyakan pala ng boyfriend ko ang pintuan para mabuksan ito dahil naririnig niya akong humahagulgol. Lumapit naman agad sa akin ang boyfriend ko matapos niyang makapasok ng bahay. Niyakap niya ako at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi ako sumagot sa kanya pagkus sumilip ako pabalik sa pintuan ng kwarto. Doon lang humupa ang takot ko dahil hindi ko na nakitang babaeng nakaitim. Matapos kong sabihin ang buong nangyari sa boyfriend ko, ay nag-alsabalutan ito sa mismong gabi na iyon. At agad-agad naming nilisan ang bahay paupahan.